To Kasi po, reiterate what baka division lang yan, 5 lang yun. Hindi po No, bank Mr. yun. President, to reiterate what I already said, mga ano po ito, mga reversal ng unanimous Supreme Court decisions. Yes, but I am At sa asking for dalawang qualification, halimbawang Mr. binigay President, ko whether po these are bank on decisions MR. or decisions by a division. And whether or not they Mr. were President, characterized by... sinabi ko rin na po kanina ang Sandali bank po. decisions po ito. Ay, hindi po. Whether or I not am the replying to the decisions question. are characterized by the following qualifications. 1, unconstitutional, void ab initio, violative of due process. All these are present in those jurisprudence cases as you cited. Hello guys, good evening, good evening, good evening. So ayun na nga guys, this is my Simple Journey TV. So ayun na nga guys, panibagong reaction naman tayo guys. Risa Hontiveros nagkalat sa Senado. So ayun na nga guys, nagpapakalat ng fake news. So sino nga ba talaga ang fake news? Ngayon guys, panoorin natin ang bakbakang Senadora Risa Hontiveros versus Senador Rodante Marcolita. Ayun guys, grabe guys, napahiya talaga yung ali. Ayun na nga guys, kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please comment, like, and share, at pakisubscribe na rin po, pasupport po sa amin mga bagong content creator. So ayun na nga guys, let's do this. As I said, Mr. President, if you are a practicing lawyer worth your salt, you are confronted with a unanimous decision of the Supreme Court. In a firm voice, it says this is unconstitutional, void ab initio, violative of due process, and the Senate never acquired jurisdiction over this. And it is immediately executory. Parang sinasabi niya sa'yo, wala ka ng room mag-file niyan. Is anyone expecting that even one soul of the members of the Supreme Court will reverse himself? We cannot depend our action, Mr. President, on the fortunes of litigation. Dun sa tanong ng good gentleman mula sa Tarlac, that in fact, the Supreme Court has reversed a unanimous decision in a lot of instances before. Dalawa lang po ang ibibigay kong halimbawa. League of Cities of the Philippines versus COMELEC. Original decision, 2008. Reversal on motion for reconsideration, 2009. Isa pa pong halimbawa, International Service for the Acquisition of Agri-Biotech Applications, Inc. o ISAA et al. Versus Greenpeace Southeast Asia. Original decision, unanimous, December 8, 2015. Reversed unanimously on MR din, July 26, 2016. So, hindi lang po tulad nung sinabi ni Minority Leader na there's always a first time, it has happened before. So, yung ganitong klaseng milagro na hinahanap, posibleng mangyari din po dito sa kasong pinag-uusapan natin. Malay po natin. Salamat po, Mr. Noted. President. Salamat Mr. sa good President, gentleman may I know from Tarlac. from And the entered good into the senator, record. Senator Marcoleta. may I know from the good senator if these decisions are bank decisions or divisions? Yes, Mr. President, unbanked decisions po. Well, you have to cite the I will gladly jurisprudence. cite the GR number po bang hinihingi, Mr. President? Pagka sinabi pong bank, lahat po ng members ng Supreme Court, 15 of them, unanimous. To Kasi po, reiterate what baka I... division lang yan, 5 lang yun. Hindi po No, bank Mr. yun. President, to reiterate what I already said, mga ano po ito, mga reversal ng unanimous Supreme Court decisions. Yes, but I am At sa asking for dalawang qualification, halimbawang Mr. binigay President, ko whether po these are on bank decisions MR. or decisions by a division. And whether or not they Mr. were President, characterized by... sinabi ko rin na po kanina, Sandali unbanked po. decisions po ito. Ay, hindi po. Whether or I not am the replying to the decisions question. are characterized by the following qualifications. 1, unconstitutional, void ab initio, violative of due process. All these are present in those jurisprudence cases as you cited. Mr. President. Mr. President, bagamat
para itong yung pinag-uusapan natin kaninang operative facts. Kanina, simple lang yung tanong eh. May kaso na po ba na ang Supreme Court sa unanimous decision ay ni-reverse ang sarili nila? Ngayon, may dinadagdag na tanong. A few moments later. Nitong araw na ito, nabuking mismo ng Korte Suprema si Senator Risa Hontiveros matapos niyang gamitin ang isang pekeng, unanimous, na desisyon bilang patunay laban kay Congressman Marcoleta. Ang inaakala niyang matibay na ebidensya, biglang bumaliktad at naging dahilan pa para umamin siya sa kanyang pagkakamali. Pero simpleng human error lang ba ito, o may mas malalim na ibig sabihin? Mula sa matatalim na banat ng mga abogado, matinding sarcasm sa social media, hanggang sa panghihiya ng kapwa politiko, kumukulo ngayon ang politika sa bagong isyu na ito. Sa gitna ng mainit na usapin tungkol sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte, naging laman ng balita ang isang pahayag ng senadora. Sa gitna ng Senado, gumamit umano si Hontiveros ng maling impormasyon hinggil sa isang kaso ng Korte Suprema bilang batayan sa kanyang argumento, isang bagay na agad pinabulaanan mismo ng SC. Ang isyong ito ay umani ng reaksyon mula sa political commentator na si Rob Rances, na nagpahayag ng kanyang opinyon hinggil sa integridad at pananagutan ng mga nasa pwesto. Isang tanong ang binitawan ng kilalang political commentator na si Rob Rances, kung talagang nasa panig ka ng tama, bakit kailangan pang magsinungaling? Ito'y matapos mapatunayang mali ang pahayag ni Senator Risa Hontiveros hinggil sa tinaguriang League of Cities case, na kanyang ginamit bilang halimbawa sa talakayan ng Senado kaugnay ng impeachment ni VP Sara Duterte. Sa kanyang talumpati, sinabi umano ni Hontiveros na ang naturang kaso ay isang precedent kung saan binawi ng Korte Suprema ang isang unanimous decision, pahiwatig na posibleng mangyari rin ito sa kasalukuyang issue. Subalit, agad itong itinuwid ng Supreme Court, na nagpahayag na ang kasong tinukoy ay hindi kailanman naging unanimous at hindi malinaw kung saan nakuha ni Hontiveros ang nasabing impormasyon. Dagdag pa ni Rances, mas mabigat ang usapin dahil kamakailan lamang ay nagsampa ng kaso si Hontiveros laban sa ilang vloggers dahil sa umano'y pagpapakalat ng pekeng balita. Noon, matigas ang pahayag ng senadora, hindi ako papayag sa ganitong pagsisinungaling. Pero ngayon, aniya ni Rances, kapag siya ang nagkamali at nakarecord pa sa Senado, tila walang parehong antas ng paniningil. Binigyang diin niya na kung ibang tao, lalo na mula sa kampo ng administrasyon, ang nagsabi ng maling datos, tiyak umanong malakas ang sigaw ng oposisyon na disinformation. Ayon pa kay Rances, nag-update man si Hontiveros sa kanyang opisyal na pahina at umamin sa pagkakamali matapos ang paglilinaw ng SC, tila depensa at hindi pagpapakumbaba ang naging tono. Aniya, sa mismong Senate session, kahit kinwestiyon na ni Representative Marcoleta, ipinagpilitan pa rin ng senadora na unanimous ang naturang desisyon. Tinapos ni Rances ang kanyang pahayag sa isang matinding puna, ito ay hindi simpleng pagkakamali, kundi malinaw na panlilinlang. At sa politika, kapag nawala na ang kredibilidad, mahirap na itong ibalik. At ayon naman kay Attorney Perdy Topacio, ang kapangyarihan ng Supreme Court na siya ang magiging final arbiter ng mga constitution issues ay nasa konstitusyon mismo. Kung hindi mo kayang galangin ang pinakamataas na batas dito sa Pilipinas, paano mo gagalangin ang ibang batas? Ang nakakalungkot, ang mga mambabatas pa ang nangunguna sa magsabing hindi dapat sundin ang Supreme Court. Anong klaseng pag-iisip yan? Nakakahiya po tayo.